Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Desiree Canceran. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigit 200,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng Antipolo City Police sa isang anti-illegal drug operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang hinihinalang sangkot sa bentahan ng inilegal na droga. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Junbar Abang. Muling nagbunga ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga ng Rizal Police Provincial Office matapos maaresto ang dalawang drug suspect sa isinagawang bypass operation ng City Drug Enforcement Team ng Antipolo Component City Police Station noong Hulyo 6, 2026 sa Antipolo City. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Amo, 38 taong gulang at alias Del, 60 anyos, kapwa nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 30 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 204,000 pesos, kasama ang isang transparent plastic box, bypass money at iba pang salaping pinaniniwala ang may kaugnay sa iligal na transaksyon. Isinagawa ang bypass operation na may koordinasyon sa PIDEA habang ang inventory ng mga nakumpiskang ebidensya ay isinagawa sa mismong lugar ng operasyon. Matapos ang kanilang pagkakaaresto, ipinaalam sa mga sospek ang kanilang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanilang naunawaan. Kasalukuyan silang nasa Antipolo Custodial Facility habang inihahanda ang kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng mga kaso. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. Nakibahagi ang 5th Special Operations Unit ng Maritime Group, General Santos Maritime Police Station at RMFB-12 sa relief operation sa Glan, Sarangani upang maghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng mga magkakasunod na lindol sa Glan, Sarangani Province. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Aldin Canyazares. Nakiisa ang mga tauhan ng 5th Special Operations Unit, General Santos Marpsta at RMFB-12 sa isinagawang relief operation para sa mga residenteng naapektuhan ng magkakasunod na lindol, partikular na sa Barangay Batulaki, Glan, Sarangani Province. Nagsagawa ng loading at paghahanda ng relief goods ang mga personahe sa Barangay City Heights, Orengo Street, General Santos City, katuwang ang Association for Aid and Relief Japan, Philippine Relief and Development Services Incorporated at City Heights Christian Fellowship. Pinangunahan ni Police Major Dave Erickson D. Ligaspi, Acting Commander ng 5th SOU, at Police Captain Ernesto Ravanera Jr., Station Chief ng Jansan Marpsta, ang humanitarian activity upang maihatid ang agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Kabilang sa mga ibinahaging tulong ay ang 400 sako ng tig 25 kilong bigas, water jug, mineral water,
at iba't ibang grocery items na labis na ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Batulaki. Ayon sa mga otoridad, mahalagang maihatid agad ang tulong sa naturang barangay dahil isa ito sa mga malalayong komunidad sa bayan ng Glan na naapektuhan ng pag-inig sa Southern Mindanao. Patuloy namang nananawagan ang mga kinauukulan ng bayanihan at pagkakaisa upang mapabilis ang pagbangon ng mga residenteng apektado ng kalamidad. Mula dito sa Barangay Batulaki, Glan, Sarangani Province, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañazares. 4 na individual ang naaresto sa Zamboanga Maritime Police Station matapos masabat ang tinatayang 21 milyong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes sa isang matagumpay na anti-smuggling operation. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Rica Joy Cordero. Sibugay Maritime Police Station. Bandang alas 10:30 ng gabi, noong Hulyo 2, taong kasalukuyan, nagsagawa ng Joint Seaborne Law Enforcement Operation sa pangunguna ng Zamboanga Sibugay Maritime Police Station sa ilalim ng direktang superbisyon ni Police Captain Marlene A. Galvez, kasama ang iba't ibang unit ng PNP. Kabilang rito ang Regional Special Operating Team ng RMA 9, inilunsad ang operasyon bilang tugon sa ulat mula sa Confidential Informant Network hinggil sa umano'y pagbiyahe ng hindi pa matukoy na kontrabando sakay ng isang sasakyang pandagat sa katubigang sakop ng bayan ng CI, Zamboanga, Sibugay. Dahil dito, inaresto ng operating team ang 4 na suspect na sangkot sa naturang operasyon. Sa kabuuan, nakumpiska ang 375 master cases ng pinaghihinalaang iligal na sigarilyo na may tinatayang halagang mahigit kumulang 21 milyon. Kasama ang nasamsam na motorized bangka na nagkakahalaga ng 800,000 piso na may kabuuang tinatayang halaga na 22 milyong piso batay sa valuation ng Bureau of Customs. Ang lahat ng nakuhang ebidensya ay dinala sa Zamboanga Sibugay Maritime Police Station para sa wastong dokumentasyon, inventaryo at safekeeping habang hinihintay ang pagsasampa ng kaukulang kaso dahil sa paglabag ng Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito po ang inyong PNP correspondent ng Zamboanga Sibugay Maritime Police Station, Patrolwoman Rica Joy A. Cordero, ang inyong lingkod. Magandang araw. Maraming salamat, Patrolwoman Cordero. Naaresto ng Camarines Sur Maritime Police Station ang isang wanted person sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property sa San Jose, Camarines Sur. Yan ang ibabalita ni Police Staff Sergeant Joel Murillo. Matagumpay na naaresto ng Camarines Sur Maritime Police Station ang isang wanted person sa San Jose, Camarines Sur. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code na docketed sa Criminal Case No. 3419 na inilabas ng Municipal Trial Court ng Ocampo, Camarines Sur na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Pinaalam sa naaresto ng individual ang dahilan ng kanyang pagkaka-aresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang lubos niyang nauunawaan. Dinala siya sa Camarines Sur Maritime Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na ginagampanan ng PNP Maritime Group ang mandato nitong tiyakin ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa mga komunidad alinsunod sa programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Camarines Sur Maritime Police Station, ako si Police Staff Sergeant Joel Murillo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Murillo. Agad na kumilos ang Negros Oriental Police upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani ng Silliman University matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang bomb threat. Nagsagawa ng masusing inspeksyon at ipinatupad ang kaukulang security measures upang matiyak ang seguridad sa loob ng campus. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Kinumpirma ng Negros Oriental Police Provincial Office na ligtas na ang 5 lugar sa loob ng Silliman University sa Dumaguete na isinailalim sa inspeksyon kasunod ng iniulat na bomb threat na ipinadala sa pamamagitan ng email. Bilang pag-iingat, sinuspinde ng paaralan ng face-to-face classes at ipinatupad ng online learning habang pinayuhan ang mga empleyado na mag-work from home. Nagsagawa ng masusing security assessment at clearing operations kung saan walang natagpo ang pampasabog o anumang kapanipaniwalang banta. Nagpasalamat naman ang Negros Oriental PPO sa lahat ng mga tumugon sa insidente at muling hinikayat ang publiko na manatiling mapagmatyag
umasa lamang sa opisyal na impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong ulat na maaaring magdulot ng pangamba. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa real-time updates at sa YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling pinaalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng ipinapatupad na Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad. Samantala, hinikayat din ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulot sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Desiree Canceran, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, Bagong Pilipinas para sa Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.